Doon sa ipinapanukala sa Kamara na itigil na yung pagre-require sa mga senior citizen na magdala ng mga purchase booklet. Ano po ba ang stand ninyo dito? Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Doon sa ipinapanukala sa Kamara na itigil na yung pagre-require sa mga senior citizen na magdala ng mga purchase booklet. Ano po ba ang stand ninyo dito? Abala lang sa ating mga senior citizen. Alam nyo na, kung minsan senior moment, malilimutan. Ngayon, pagdating sa establishment, sa tindahan, ayaw naman bigyan ng discount dahil walang dalang booklet. So, tatanggalin na po natin yan. Kasi una-una po, ang liit lang naman ang diskwento. 65 pesos weekly. Limita. Gulay, karne sa mga supermarket po yung Hindi po lahat hindi lahat sakop Merong listahan, yung basic necessities at prime commodities, yun lamang ang sakop. Pero ang malaking naman yun. Opo, ang matay ko, hindi ako nakakuha ng discount kasi yun po ang ano, sige po, Congressman. Kailangan po kasi sa gamot una-una, may doctor's prescription at saka yung reseta, hindi ba nakapangalan doon sa senior citizen. At pinoprotektahan din naman natin yung mga tindahan, mga butika. Opo. Kasi kung minsan naaabuso naman po kahit hindi senior citizen, ay nanghihingi ng discount. Yes, sir. Yun po yung ano. Opo, pero Congressman Ordanes, ang purpose po kasi ng booklet ay para ma-monitor yung pagbili. Kasi sabi nyo nga po, para hindi maabuso. Paano po yung purpose nun? Halimbawa po, sa booklet para sa gulay, merong 1,300 pesos na limit weekly purchase na bibigyan ng discount. Sa gamot din po, Actually, yung gulay, hindi naman sakop yan ng yung guideline na sa karne yata po, karne. Oo. May listahan po ron sa booklet. So, pero isipin mo naman, maximum lang na pwedeng entitled sa discount is 1,300. So, 65 pesos lamang yun. Oo nga, ang liit. So, biro mo, gadalin mo pa yung booklet. Ang madi-discount mo lang, 65 pesos. Di ba, malaking abala din sa ating mga senior. Manong pag nakita na senior citizen yan na. Nasa dapat sa mga establishment. Hindi na kailangan niya, yung booklet, senior citizen's ID, kung nagpa-purchase. Kasi physically, makikita mo naman yung itsura ng senior, kung ito ba talaga ay senior citizen. Hindi naman kasi problema sa mga tindahan, establishment, parang halos namamalimos na lamang kami mga senior citizens sa kanila. Napakaliit lang naman po ng aming diskwento. Doon po sa gamot, paano po yun? Kasi kaya may purchase booklet para po ma-monitor, di ba, kung ilan yung bibilhin at kung ilan lang talaga yung nasa prescription. Kasi ang iniiwasan ay sumobra yung bili. Sabi nyo nga po, baka bumibili, hindi naman senior citizen. Tsaka isa pa, baka damihan ang bili, ibenta. So, paano po yung monitoring nun? Hindi ba kailangan merong digital monitoring? Sa mga gamot na mayroong prescription, halimbawa, number of tablets ang kailangan nakalagay naman doon sa prescription kung ilan na yun na purchase. Halimbawa, 30 yung kailangan o kulang ang pera, bibili lang 5, nilalagay naman po sa reseta kung ilan na yun nabili. Nasa reseta na. Hindi maiwasan yung sobra. Nilalagay sa reseta kung ilan na yung na-purchase doon sa prescription. At regarding po sa yung over-the-counter, siguro po sama sa amendment namin gagawin ng mga over-the-counter, kailangan nagamot ay kailangan bigyan na rin ng discount ng mga senior.
Pwede din ho bang halimbawa gawing digital ang ID? Kasi po nilalaminate lang ang ID ngayon ng senior citizens, hindi ho ba? Laminated lang, karton, tapos nilalaminate. Di ba maganda yung magandang card, tapos digital na, para pag bumili ka dun sa malalaki naman drugstore, yun naman po talagang pinupuntahan, mapamonitor na kung ilan na yung binili. Meron mga LGU na yung ID card na senior citizen. Ay ano na, parang credit card na yung PBB na tinatawag. Yung mga sa atin dito sa NCR, marami na nagganyan. Pero meron akong ipinail na bill na yung integration ng senior citizen ID card na kung saan nandun sa card na yon na super app. Kung gusto mo mag-transaction sa iba't ibang ahensya, i-click mo lang yung halimbawa, DSWD, i-click mo lang, lalabas na yung mga transaction na pwede mong i-transact. So, no need na pumunta pa sa opisina ng DSWD, makikita na ron kung ano yung mga kailangan. Ay kaya lang, hindi naman ho lahat ng LGU na a-afford po yung ganyan. Hindi ba? Yung dito ay doon sa National ID. Yes, opo, National ID. Corporate. Opo, para inalay present nila. Opo. Nandun yung detalye, ilang taon, kailan pananganak. Nandun po lahat. Ayan, ay ihintayin po. At yan po ay na nakipag na ako sa DICT. Yes, sir. Kay Yusek Dave Almirol. At magkakaroon po, once na it becomes the law po, siguro, magkakaroon ng training ang mga senior citizens. Naku, maganda. Para mo ma-orient sila. Maganda po yan, naabangan natin. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!